Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong naging issue ngayon sa lupa sa Boracay. Kung inyo matatandaan, nung panahon po ni Pangulong Duterte, di ba, namigay ng lupa si Pangulong Duterte doon sa mga katutubong ati sa Boracay. So nung nirehabilitate yung Boracay, sinara muna sa turista, isinabay doon yung pamimigay ng mga lupa sa mga katutubong ati na alam naman natin na sila talaga yung mga nauna doon sa Boracay. Sila yung mga unang sabihin natin mga unang tumira bago pa man na-develop yung Boracay na yan. So after mamigay ni Pangulong Duterte ng lupa, ito na nung si Pangulong Duterte wala na sa pwesto, nagkaroon po ng pagbabago. So ito, panoorin muna natin itong balitan to para makapag-react po tayo. Warsahang pinasok at binakura ng isang armadong grupo ang isang compound ng mga ati sa Boracay. Dahilan upang 3 araw makulong sa loob ang 2 menor de edad. Kasunod po yan ang pagsuspendi umano ng Department of Agrarian Reform sa hawak nilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Ang paliwanag ng DAR at ng kampo ng claimant sa pagtutok ni Maki Polido. Pero yung DAR ang nagbigay ng lupa nung panahon ni Pangulong Duterte. Sila yung isa sa mga, sabihin natin, mga responsable sa pamimigay ng lupa. So nabigyan ng sabihin natin mga pinangahawakang papeles yung mga katutubo, kasi normally sa Pilipinas ganyan naman yung nangyayari. Siyempre kapag katutubo, wala naman talaga silang pinangahawakang papeles dyan, wala silang hawak na papel. Pero siyempre sa mga ninuninuan nila, yun yung talaga yung mga tumagal ng tumira doon. Yun nga lang, dumating yung araw o panahon na nagkaroon ng mga land grabber na siyempre wala ka nga naman panlaban kapag pinakitaan ng papeles tong mga katutubo. No choice sila, kaya nila umalis. So pakiramdam nila wala silang kakayanan na labanan yung ganyang klaseng pandarambong sa kanilang mga tinubuang lupa. So napapalaya sila. So di ba, nakakataas ng kilay na paanong nangyaring ang DAR ang nagbigay ng lupa, sila rin yung responsable rin sa pagbawi ng mga lupang ibinigay na sa kanila ni Pangulong Duterte. Noong 2018, mismong si dating Pangulo Duterte ang nagbigay ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa mga katutubong ati sa Boracay. Hindi magkakatabi ang lupa, pero sa kabuuan mahigit 3 ektarya ito. Pero nitong linggo, pwersahang pinasok ng mga armadong lalaki ang isa sa mga compound na tinitirhan ng 3 pamilyang ati. Pinaalis sila dahil may utos umano ang Department of Agrarian Reform na kinakansila ang kanilang CLOA. May mga mahaba pa silang mga baril. Isipin mo yan, ma'am, na i-shotgun sila. Kaming mga ati, wala naman kaming mga baril. Pana at saka sanduko lang yung mga namin. Nang lumabas saglit ng gate ang mga ati para kausapin ang kanilang abogado at mga madre ng Daughters of Charity, hinarang na ang kanilang pagpasok. Hindi tuloy mabalikan sa loob ang 3 ating edad 12 hanggang 14 na naiwan doon para hindi tuluyang maangkin ang kanilang lupain. Mula Lunes hanggang kaninang umaga, inaabot na lang ang pagkain ng mga bata sa butas na bahagi ng bakod. So ibig sabihin, yung pinamigay na lupa nung panahon ni Pangulong Duterte, merong ibang nagkiklaim. So how come na nangyaring after 2018, so 2024 na ngayon, 6 years, biglang nabaliktad yung pamimigay ng lupain ni Pangulong Duterte, na imposible naman na may claimant nung time na yun. Kasi kung siyempre bago ipamigay yan, bibigyan ng abiso yung kung sino man yung may-ari. Pero kung iisipin mo maigi, hindi naman gagalaw ang gobyerno kung yung lupang ipamimigay nila is merong ibang umaangkin. Di ba? Parang nakakapagtaka lang. Pero ang nakikita natin dito, parang hinintay talagang umalis si Pangulong Duterte sa pwesto bago gumalaw yung mga, alam niyo yun, syempre
nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang yung korupsyon medyo hindi na ganun kalakas o hindi na ganun katindi, nabawasan dahil nga sa political will ni Pangulong Duterte. Pero ngayon kasi parang nag-relax ang gobyerno natin pagdating sa korupsyon. Eto na, parang sinasamantala na yung pagiging yung presidente natin parang walang pakialam, walang disposition sa pamumuno sa gobyerno. Sinasamantala ngayon ng mga tiwali na to na tingnan nyo, biruin nyo binamigay na yan ng DAR, ng Department of Agrarian Reform, tapos sila rin yung babawi. So ibig sabihin, ano nangyari? 'Di ba? Parang ano ba yung naging rason bakit ba kailangan bawiin ng DAR yung lupang ipinamigay na sa mga katutubo nating atin at sa Boracay? Ngayong hapon, pinalabas na ng mga ati ang mga kabataan. Pinalabas na po namin ang mga bata dahil medyo natatakot na po sila sa tapang po ng mga nakikipag-usap sa loob. Ayon sa abogado ng mga ati, April 2023, pinayagan ng DAR Regional Office ang application for cancellation of CLOA ng claimant na si Digna Elizabeth Ventura. Ibinasura ng Regional Office ang motion for reconsideration ng mga ati, kaya't umapila ang mga ati sa DAR Central Office sa Manila. Wala pa raw silang natatanggap na komunikasyon mula sa DAR Central Office. Walang final order. In fact, there would be a... Biruin mo, walang final order galing sa head office ng DAR. So regional division lang ng DAR yung nagbigay ng go signal dito sa isa pang nagki-claimant na para cancelin yung kanilang yung pagbigay nila ng lupa dito sa mga ati. So dito pala makikita nyo parang meron ng meron ng nangyayaring mekos-mekos dito 'Di ba? Parang ano ba naman? Mga katutubo na yan. Ano ba naman na ibigay na sa kanila yan? Total, meron na may certification na sila Meron na certificate of land ownership na. Ibig sabihin, titulado na yung mga pinamigay sa kanila, tapos biglang babawiin ng kung sino man yung nagkiklaim na yan. Ito naman DAR, parang pas pinanigan pa itong nagkiklaim na to kaysa sa pamimigay ng tulong dito sa mga kababayan nating mga mga katutubong ati, di ba? final order from the Department of Agrarian Reform. It will not be the security guard who will implement it. It would be the sheriff of the Department of Agrarian Reform. Nobody else. Pero dahil wala ng mga ati sa loob ng compound, sinimula na raw ang pag-demolish sa mga bahay ngayong hapon. The only one that could make an order to demolish is if they have a writ of demolition issued by the Department of Agrarian Reform or any court for that matter. There was none. Pero mo walang walang order galing sa DAR pero nagawa na lang i-demolish yung mga kabahayan at mga katutubo na to. Kung tutusin parang wala pang di ba kailangan niya ng sheriff. Kailangan din ng may order galing mismo sa korte kung sakaling. Tsaka ito meron pang kumbaga meron pang petition itong mga katutubo na dapat hindi muna gumalaw dito yung itong private citizen na kung sino man tong nagki-claim na to, di ba? Parang doon pala makikita nyo na parang mas kinakampihan pa ngayon ng mga taga-gobyerno. Sa pa nakakapagtaka, asan yung LGU ng Boracay na humahawak dyan? Ano nangyari? Parang hindi yata, parang missing in action yata itong LGU na dapat sila yung magpuprotekta dito sa mga katutubo na to. Parang, di ba, mission in action sila? Sabi ng abogado ng claimant, ang ginawa nilang pag-okupa ay exercise of the right of dominion, possession, and ownership dahil kansilado na ang CLOA na hawak ng mga ati. Kusa raw lumabas ng compound ang mga ati at hindi nila pinwersa. Hindi rin daw armado ang mga gwardya. Sa isang pahayag, sinabi ni DAR Undersecretary Napoleon Galit, kinansila ang CLOA ng mga ati dahil hindi angkop sa agrikultura ang lupaing ibinigay sa mga katutubo. Tingnan nyo yung katwiran ng DAR kaya kinancel daw yung certificate of land ownership. Hindi daw akma sa agrikultura, sa pagtatanim ng mga ganyan. Pero di ba? Regardless na dapat yan may nakatirang mga diyan, mga katutubo. Kumbaga parang lalabas parang residential na rin niya kasi nga diyan na sila tumanda, diyan na sila talaga kumbaga yung mga ninuno nila nandiyan na matagal na panahon na.
Tapos sasabihin nyo hindi yan agricultural land. Kahit naman sabihin mo hindi agricultural land yan, kayang gawan nila ng paraan yan. Ang sa kanilang naman dyan, ang gusto na naman nila dyan, magkaroon sila ng sarili nilang lupa na talagang pinangahawakan nila, gawa ng matagal na sila dyan. Alam nyo naman yung mga katutubo natin dyan, talaga sila yung mas nauna pa sa mga sibilisadong mga tao. Sila yung matagal nang nakatira dyan bago pa na-develop yung Boracay na yan. Nandyan na sila. So yung katwiran nitong Department of Agriculture reform na to, parang masyado namang obvious na talagang hinanapan lang ng butas para lang makancel yung pagmimigay ng lupa, yung CLOA na yan, di ba? Bukod sa maliit din ito para taniman at paghatian ng ilang pamilyang ati, lumabas sa soil analysis test ng DAR Regional Office na not suitable for agriculture ang lupain. Pero bibigyan pa rin daw ni DAR Secretary Conrado Estrella ng lupang masasaka ang mga katutubong ati. Hindi lang binanggit kung saan ito sa Boracay, kung sa... Yun lang, di ba? Kunyaring nangako na magbibigay, pero hindi naman in-identified kung saan, kailan at paano. Para lang masabing meron silang gagawin, naglabas lang ng statement na meron silang plano. So yan lang yung ginagawang diskarte nitong mga nasa gobyerno na imbis na makatulong, imbis na tulungan itong mga kababayan natin, sila pa mismo yung umaargabyado. So abangan po natin sa mga susunod po nating video kung ano yung magiging action dito ng gobyerno natin, kung paano tutulungan or kung tutulungan ba nila itong mga kababayan nating mga katutubo dyan sa Boracay. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.